What's up guys? Galing ako ng Angeles, Pampanga. Halos mabalakat na yon. So babalik na ako ng Antipolo, Rizal. Pero masyadong matraffic doon sa Friendship Highway papuntang MacArthur, no? Sa Friendship, doon sa pinaka mismong intersection nyo o crossing. Kaya napilitan akong dito na lang tatawid sa Mega Dike. Tapos lusot ko ay Guagua na ba yun? Parang yun, no? So ako lang mag-isa. At ngayon first time ko lang first time ko lang tatawid dito sa Mega Dike ng ganito kadilim. Ang oras natin ay mag 8:30 na. Ayan, hindi pa naman ganun kagabi. Pero siyempre nakakatakot kasi napakadilim doon sa Mega Dike na yun. So yun. Tapos may napanood pa akong kung ano yung mga tumatawid doon. In 200 meters, turn left. And then, turn left. Tumatawid na taga-ibang dimensyon. Ayun. Kaya ang gagawin ko para hindi ako matakot kasi talagang natatakot ako, no? Ayan, no? Akit na tayo sa dike. Turn left. And then, turn left. Signalan na natin to para magbigay na. Para hindi makawala sa akin tong kotse na to. At malagpasan namin yung truck. Yan. Feeling ko tong truck na to, diretso to, hindi naman kakaliwa. Turn left. Aba, kakaliwa rin. Ay hindi, tatawid lang siya. So kami dalawa nitong kotse na to, kailangan hindi makawala sa akin to. Kasi nga napakadilim dito. Kailangan ko ng kasabay. Wala akong kasama sa sasakyan, ako lang mag-isa. Pero hindi ako ganong kakaskasero eh. Tapos ang dilim pa, oh. Tuloy niya magpatakbo. Shit. Tapos biglang ihinto. Loko-loko talaga to. Ayoko sabayan to. Napakadilim. Tapos nakatint yung windshield. Medyo malabo yung paningin ko na, no? Okay. Kaya matuloy siya magmatayo eh. Ayoko nang gano'n. Napatakbo siya ng 80 dito sa Tiki yata. Pero hindi pa naman ganun nakakatakot kasi marami pa dumadaan. Hindi katulad ng madaling araw o mga bandang alas 12 na siguro. Kasi marami pa naman sasakyan ngayon. Ayun lang, talaga nakakatakot lang talaga. O natatakot lang talaga ako. Kasi naiisip ko yung mga napapanood ko. Ayun. Kasi napakahaba rin nito, no? Ayun, no? Turn left 15 kilometers din pala kung ano na to. Kasi sabi sa Waze, turn left, doon ako kakaliwa pag after 15 kilometers. Kaya ayan. Ayan, no? Ang dilim kasi dito. Ayan yung sinasabi ko. Madilim. Kahit may mga hindi naman ganun karami kasi mga sasakyan na dumadaan. Dala ko, van din. Kaya tsaka yung magtatakbo ng ganun kabilis, no? Baka mamaya may tumawid na hindi naman yung sinasabi ko kanina. Pero kung may tumawid bigla na tao, hindi ko mapansin, hindi masasagasaan ko pa siya. Yun lang. Ayan, no? Iniwanan na akong tuloy niya, oh. 80 kasi siya dito eh. O nga 60 lang eh, oh. Paano pa kaya kung madaling araw ka tatawid dito, tapos talagang halos ikaw na lang mag-isa ito, bumabaybay dito sa dike na to, no? Ano kaya mararamdaman mo? Siguro ako tatayo lahat ng balahibo ko dito. Ayan, buti may mga
makakasalubong pa na ganyan, hindi ka masyadong makakapag-isip ng kung ano-ano. Pero kung madaling araw, mas nakakatakot yung yung haharangin ka na lang ng mga hindi mo kilalang tao, tapos yun nga, agawin na lang sa sasakyan pag kuminto ka. Tapos baka kung ano pa yung gawin sa'yo. Ayan, dumadaan ako dito dati umaga, hapon, o kaya bago magdilim. Pero itong ganito, hindi talaga ako dumadaan ng gantong oras. Maaga pa naman, pero madilim na. Kasi nga wala namang mga street light dito. Tulad niya, wala kang kasabay. Wala na. Bilisan natin ng konti para makalabas tayo kaagad dito. Actually, pauwi din naman sa amin, hindi naman ganun, halos ganito rin, tapos puro talahib ko nakakaraan nga ako. Pero siguro na timing lang na naiisip ko yung napanood ko dito na may kung ano-anong tumatawid o lumalabas. Basta wag lang siyang sasakay sa sasakyan, okay. Wag lang siya makikiangkas na ko po. Hirap kaya yun. Hirap yung ganon, baby. Ayan dilim mo, grabe. Dire-diretso ka tapos wala kang kasabay. Iniwan kasi tayo ng kotse. Grabe kasi yung kotse na yung kasi ako. Ay nako. Ang mahirap pa dito kung alam mo ba, yung may motor na walang headlight, mabubulaga ka na lang talaga. Lalo na 90% o 80% yung pagkakatint ng sasakyan mo. Tapos medyo inaantok ka pa. Naku, yun talaga. Kaya kailangan ayun tingnan mo, walang wala yata siyang yung tricycle ba yun, nakita ko ngayon. Wala siyang ilaw sa likod. Wala siyang ayan wala siyang kailaw-ilaw. Diba? Kung sobrang tuloy mo tapos biglang wala siyang ilaw na ganyan, babanggayin mo na siya. Park light. Yan ang napakadelikado yan ang pinaka-importante kaya yung park light niya. Ayan siya hindi halos makikita. Tapos halimbawa ma-overtake ka na ganyan, may motor ka palang kasalubong, walang headlight, mawawalan din siya ng ulo. Sigurado pag nasa gasaan, kabangga kayo, dead on collision. Ay, head-on collision pa. Basta yun, basta banggaan. Ganun ang nangyayari Ayan, 60-60 lang tayo pagka ganito sa dike. Kasi hindi mo alam tapos madilim, hindi mo alam kung ano maaaring mangyari dito. Bigla ka makatulog, may 80 ka dito o kaya bigla ka mag-alang may 80 ka, laglag ka sa dike, tusok ang sasakyan mo sa ibaba. Mataas tong dike na to kaya nga mega deck Nakakatakot. Overtaken yung nasa likod ko, kotse yun
ako sa likod. Bumibelo ng overtake eh. Mauna ka na. Ayaw ka talaga magbibilis dito. Hirap ako, wala muna yung bata ko. Ayan, so may 70 na. 70 lang. Pero 80 ayoko na. Hindi pa rin naman expressway ito eh. Wala pa mga ilaw, hindi makita. Pero mabilis sana dito eh, malayo lang talaga, mahaba. Tatawid ka pa lang mahaba na. Hindi ka tulad doon sa kabila kasi sa may kung diniretso ko kanina yung Friendship Highway tapos labas ko MacArthur, hindi naman ako mag-expressway. Paglabas ko doon 2 kilometers na lang, bumalik lang talaga ako dito kasi mahaba yung traffic eh. Matagal masyado doon eh, oras halos sa ganung kahaba siguro mga oras pa yung mauubos mo bago ka makalabas ng makapasok ng MacArthur Highway. Kaya inano ko na dito. Although mahaba siya, at least hindi ka na traffic. Kasi makukonsumo mo doon sa gasolina at nakabukas yung aircon mo sa diesel. Eh ganun din naman dito kasi dito dire-diretso ka. Doon naka-stop ka. Halos parehas lang siguro mauubos mo sa diesel. Kaya dito mas at least mas ano ka, mauna ka ay makaka-menos ka sa oras na dito ka dadaan. Kaya kung magagawi ka dito ka tinuro ni Waze. Kung ayaw mo dumaan dito at paluwas ka ng Manila o Bulacan, magano ka na lang MacArthur Highway, o kung nasa Angeles ka kanina, mag-NLEX ka na lang kesa dito. Kasi sa NLEX ayun na lang doon eh. Ganito talaga pag walang pang toll gate. Nagtitipid to pang toll gate. Ayan, no, madilim. 7 kilometers pa bubunuin, no? Mahaba pa, napakahaba talaga. 15 kilometers dapat kung wala lang traffic dun talaga sa MacArthur, halos nasa San Fernando ka na nun. Kesa dito nasa Guagua ka pa lang pagkatapos nito. Mahirap pa pagka ano mo dito sa kabila, puro truck dito eh. Alam mo naman pag mga truck medyo nakakatakot, mga kasabay yan, kasalubong. Pero wala tayo, no choice tayo eh. No choice. Ayan, 70 lang pala, 70 lang tayo dito. 80, 70 pataas, parang pangit na talaga. Masyado ka na matulin. Pag nagalangan ka, tulad niya may mga umaakit galing dito baba, oh. Eh kung motor yun na walang ilaw, tapos may humps pa, ha? Malapit na tayo. So yung pinapadiretso sa akin dito yung shortcut to. So mga ano na lang siguro to, mga ilang kilometro na lang, hindi na siguro 6 kilometers to. Titignan natin. Parang hindi na, feeling ko hindi na, siguro maiksi na lang to.
10K lang. Hindi ko sure eh. Hindi ko kabisado. Tapos sinianto. Kaya na, malapit-lapit na, nakikita ko na. Wala nga siguro 6 kilometers to. Ayan yung mga sasakyan sa highway. Kaya itong diretsong 6 kilometers hanggang doon sa shortcutan yun. Kaso ayoko naman to. Masikip dun eh. At saka maliblib din dun. Dito na lang ako sa main road. At least dito sa main road maliwa-liwa na. Diki rin yun eh na maliit.
Itong 15 kilometers na to. 15 kilometers pala talaga. Wala pa yung dulo. Rear view yung cellphone holder. Kaya mabibrate siya parang. Mabibrate siya kasi ayun nga, nakasabi sa rear view yung cellphone holder. Altok na ako mga boss. Driver ka, matagal na, no? Pag inantok na antok, sobrang antok talaga, wala kang magagawa kahit sampalin mo ng sampalan yung sarili mo. Talagang pipikit at pipikit ka eh. Ang trinay ko na dati mumuya pa ako ng siling labuyo. Wala rin, hindi rin umepekto sa akin. Umepekto na siguro mga 30 minutes. Pagtapos nun, yun din. Tapos kape 3 in 1. Kahit yung yung espresso, wala. Pero meron sa akin gumagana yung Sting. 2 oras yata o 1 oras yung tinatagal sa akin para mawala yung antok ko. Kaso masama naman sa katawan. Sting tsaka yung Cobra na green, wag yung orange kasi masyadong malakas yun eh. Pero hindi ko na ina. In 800 meters, turn left. Masisira ang katawan mo sa Cobra tsaka sa Sting. Pero kung pampagising, talagang nagigising ako doon. O kaya magchichirya. Habang umunguya ka, may nginunguya ka, nawawala yung antok mo. Baho ka na butog pakwal. Layo. 15 kilometers yun, 500 meters na lang. Ayun nga, 15 kilometers. 15. Ang tinawid natin, tawid pa lang yan 15. Pero malapit-lapit na rin dito. Kumpara mo na naman sa MacArthur. In 200 meters, kasi doon, turn left. kaya mas mabilis lang dito, mas malayo, hindi ko alam kung parehas lang sa konsumo ng diesel at gasolina. Pero mas mabilis ang biyahe dito, lalo na traffic doon sa kabila. Kasi doon maraming sasakyan, nandun lahat ng mga jeep, may mga truck din. Turn left. Dito bihira kasi maluwag ang kalsada dito. Ayun na, pasok mo tayo. Pag kumanang ka dito, siyempre Olongapo, Bataan ang didiretso yun. Pag
kaliwa ka, San Fernando, Pampanga. So guys, maraming salamat po mga boss. At sinamahan nyo ako hanggang makatawid dito. At talagang natatakot naman talaga kasi ako madilim eh. Kaya yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Merong